Hello, what's up guys? Panibagong araw at panibagong ride na naman. So this is my first time to ride a bicycle here in Northern Samar at nandito ako ngayon sa Alin, Northern Samar. So story time, galing ako ng Cubao, sumakay ako ng bus, tapos pagdating ko ng Matnog, sumakay ako ng Roro, tapos pagbaba ko dito sa may Alin Port, dito na ako nag-set up ng bike. Tapos nung na-set up ko na yung bike, hindi na ako nag-video para mas mabilis dahil tanghali na. So nag-ride out ako dito ng alas 8 sa port. Then here we go, nandito na ako ngayon sa may Alin, binabagtas na yung kahabaan ng kalsadang to. At ang destination natin ngayon ay sa Lawang, Northern Samar. So mula dito sa Alin Port hanggang Lawang is 100 kilometers. So yun yung target natin na ma-reach from 8 in the morning hanggang 12 noon. So dapat 12 noon andun na tayo. Or kahit sumobra man ng 12, basta hindi tayo aabot ng alauna. Medyo malubak pa ang kalsada kaya iwas karga muna. So ang ganda dito sa tulay na to, at may nakita akong grupo ng mga bata at tinatawag nila ako. So nakipag-appear ako sa kanila. Ang saya lang dito sa mga ganitong sitwasyon kapag ride, kasi pag may nakita ka talagang mga bata, sometimes parang fan na fan talaga sila sa mga bicycle rider. Kaya nakakatuwa lang na nag-a-appear sila sa mga ganun, pero nakakatakot din minsan kasi baka hawakan ka. Ayun, yun pa yung mag-cause ng accident. But anyway, I'm safe naman. And nandito na tayo sa may malapit-lapit na to sa kabayanan ng Alin. Pagdating ko dito sa may diversion road, kumana na ako, tapos ayun, tuloy-tuloy. Ito yung unang ahon dito sa part na to kapag nagawi ka dito sa Northern Samar. Nandito pa lang ako sa Alin at manghang-mangha na ako sa mga tanawin. Grabe, ang gaganda ng mga paligid. At ingat lang talaga, minsan malubak yung kalsada, kaya dapat nakapokus ka talaga sa dadaanan mo. Tapos madalas pa may mga aso na tumatawid. At nandito na nga ako sa kabayanan ng Alin. Ayun yung simbahan. Tapos ayun yung minibus na yan. Ang biyahe niya is Calvayo going to Alin, vice versa lang. So ibig sabihin balikan lang siya, yun lang yung ruta niya. Tapos ayun, kakana na ako dito, tapos tuloy-tuloy na to papuntang Lavisares. Pagpasok ko dito sa Lavisares, ito ang bumungad sa akin, medyo traffic. At ayun, sinusundan ko yung 11 na sinakyan ko galing ng Cubao papuntang Matnog. Ayan, kaya traffic dito dahil ang sikip ng daan. Tapos gawing doon sa unahan, ginagawa yung kalsada, kaya one way lang. Kaya ang nangyayari is bigayan, hintayan, kaya ganito, traffic. Maikli lang rin naman yung ginagawang kalsada na to. Doon sa unahan, babalik tayo muli sa magagandang kalsada na ang kalaban lang natin ay hangin at ang araw. Yun, so kakasabi ko lang, magandang kalsada na naman ang sasalubong sa atin banda dito sa unahan. At ayan na nga, ang ganda ng kalsada sa part na to. Tapos ang ganda pa ng view. Kaso pagdating natin dun sa may bandang dulo, puro ahon naman. Pero gayon pa man, banayad lang naman yung gradient na lumalaro lang sa 2% hanggang 3%. At minsan umaabot naman ng 4. Pero ganun pa man, hindi masyado nakakapagod. Ayun, lusong na naman tayo ng konti. Paulit-ulit lang yung sitwasyon na to. Lusong konti, ahon, tapos lusong, tapos patag. Pero sulit na rin yun. Sa ganitong kalsada, hindi ka na magtatampo. Layo pa. Tapos wala pang traffic. May ahon na ulit doon, oh. Ito na yung ahon dito. Sa part na to, hindi ko alam kung ilang gradient dahil hindi ko masyado napansin, pero sa tansya ko aabot na ng 6 to 7.
Wala pang 9 AM dito sa part na to, pero grabe na yung init ng araw. Kung mapapansin nyo, nakalong sleeve ako pero damang-dama ko yung hapdi ng init ng araw sa mukha ko. Tapos sa batok dahil wala akong cover. Karga tayo. Pabawi lang. 28 kilometers pa pala yung Batarman. 3 kilometers na Rosario. Layo-layo pa. So basically 48 kilometers from Alin hanggang Katarman. Layo rin pala yun. At ayun, nandito na nga tayo sa may Rosario banda. At tingnan nyo naman, ang ganda pa rin ng kalsada. Tapos ang ganda ng tanawin dito. Puro palayan yan, kaso nag-aani na sila. Ayan, so sobrang ganda ng view dito. Hindi ko na lang muna puputulin para mapagmasdan nyo rin. Medyo paahon na to na yung part na to. Pero okay lang. Sa ganda ba naman ng kalsada na to, hindi na ako magre-reklamo. Ganda. Update, nakaka 27 kilometers na ako, 27.8, and still anong lugar naman to? Gaya ng sabi ko kanina, walang traffic dito pero mga aso, tapos araw, hangin, yun lang yung kalaban mo dito sa part na to. Ayan, so kapag kumanan ka dyan, may magandang farm dyan. But anyway, tutuloy lang tayo doon sa gawing highway na to. At lumalaro yung gradient dito ng 2 to 4%. Kaya medyo mabagal tayo dahil medyo mahaba-haba rin tong grade yung ahahunin natin na to. Yun, so finally, nandito na tayo banda sa may taas. So, matapos din natin yung mahabang ahon na yun. And dito, pwede natin i-try yung aerodynamics para medyo mabilis tayo. So, shape na tayo dito. Ayun, so nandito na ako sa Mondragon and already 10:10. So may almost 2 hours pa ako para makarating ng Rawis.
Hindi na ako nakapag-video doon sa Katarman dahil hindi ko na alam kung saan ako pupunta talaga, honestly. Medyo naligaw ako doon kasi nakakalito yung daan, pero finally nandito na tayo sa may Mondragon banda. At pakita ko muna ulit yung view kung gaano kaganda dito sa part na to. Sobrang init na sa part na to dahil around 10 o'clock na to at mag-11. Tapos yung araw tirik na tirik. Anyway, enjoy na lang muna natin tong magandang view na to. Tapos, kunti na lang, dadako na tayo sa susunod na bayan. Ayan, so ipakita muna natin yung magandang view dito. Ito yata yung pagitan ng San Roque at ng Mondragon. Hindi ako sigurado, pero ang ganda ng view na to. Hindi ko mapigilan na tumigil dito. Ngayon, nandito na tayo sa may Pambuhan banda. Ito na yung second bayan bago dumating ng Lawang. Laspag na. At ayun na nga, pagkatapos ng mahabang patag, nandito na tayo sa Municipality of Lawang, Northern Samar. So, dalawang barangay na lang to at marireach na natin yung destination natin. Laspag na yung datingan. Finally, nandito na tayo sa may Rawis banda at tuwang-tuwa ako sa part na to dahil first time ko to nagawa at first time ko mag-ride dito sa hometown ko. At ngayon, nandito na tayo sa may Rawis. Tatawid pa talaga tayo doon sa may bangka pero hindi na ako makakapag-record doon, so hanggang dito na lang. And ayan yung record ng Strava natin. Inabot ng 94.8 kilometers, tapos yung saddle time natin is 4 hours and 11 minutes. So, not bad for me kasi isa ito sa mga medyo mabilis kong naging ride. Siguro dahil sa walang traffic. Ayan, kalaban lang yung init tapos hangin. Hanggang dito na lang tayo. Subscribe to my channel guys para mapanood nyo pa yung mga iba pang episode ng video natin sa mga susunod pang ride natin. Ito yung first episode pa lang natin dito sa Northern Samar. Iikutin pa natin yung ibang lugar para sa mga susunod na video natin marami pa tayong mapuntahan dito. See you guys!